Pilipinas ang oras, alas 6:01 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga ho sa lahat nating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. ACS Balita. Arito na mga ACS Balita. Passenger fuel surcharge ibinaba sa level 13. Pasahe sa eroplano inasahang bababa. Siyam na entries mula sa Pilipinas pasok sa Forbes 30 Under 30 Asia ngayon 2026. Senator Jinggoy pumalag sa kawalan ng due process ng ombudsman daw sa isinampang kaso laban sa kanya. Produksyon ng bigas sa Pilipinas posibleng bumaba ng 700,000 metriko tonelada epekto ng El Nino. DENR, ililipat na ang mga batang puno ng Nara mula Quirino Avenue sa Maynila sa isinasagawang Salex Project. 5 kabilang ang 2 bata patay naman sa tumaob na truck sa Benguet. ACS Balita. Yan headlines sa ating mga ACS Balita ngayong araw ng Biyernes, 29 na sa buwan ng Mayo taong 2026. Minus Jerry Baha at Anthony Taberna, kami ho ang inyong makakasama. Ako po Kisas Hobson. Ako naman si Edniel Parrosa. Alamin muna natin ang kalagayan ng ating panahon. Mayroon pa rin ho tayong binabantayang bagyong Domeng. Nasa ating linya si Ma'am Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Ma'am Lian, good morning. Good morning po sa ating lahat. Ngayong araw nga nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility yung binabantayan natin na tropical storm at tinatawag na nga po natin ito sa local name na Domeng. Kanina nga po alas 4, ito po huling namataan sa layong 1,345 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay pong hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour and within the next 12 hours nakikita natin mas lalakas pa ito, magiging severe tropical storm and by tomorrow possible maging typhoon pa ito. Oh. At sa ngayon nga po yung buntot lamang po nito o yung trough ang magdadala ng mga pag-ulan dun po sa areas ng Eastern Visayas and Caraga ngayong araw. Mababa po yung tsansa na mag-landfall ito. Sa halip, ito po'y magsistay po dito sa area ng Philippine Sea at nakikita natin ay lilihis patungo sa May Japan area at makakalabas ng PAR by Monday. Ngunit, isang indirect effect naman po ng nitong bagyo ay hihilahin ito o palalakasin yung tinatawag natin na southwesterly wind flow o yung paunang ihip nitong habagat. Ngayon, yung paunang ihip ng habagat nagdadala po ng mga pag-ulan dito po sa western sections ng Visayas and Mindanao and maging sa may Palawan. Ngunit in the next few days, especially by Sunday to Tuesday, nakikita natin yung possible malalakas po yung mga pag-ulan dulot nitong paghila ng bagyo dun sa southwesterly wind flow. So yung mga pag-ulan natin, halos buong bansa po or halos yung lahat ng western section ng ating bansa ay makakaranas po ng malawakang mga pag-ulan. So, doble ingat at maghanda po para dito. Yan naman po ang latest mula dito. Ma'am Lian, Yes po. yung signal ng bagyo, possible ba tayo na magtaas?
less likely po magkaroon tayo ng signal, ngunit hindi po natin inaalis yung tsansa, baka possible pa rin naman dun sa area ng extreme northern Luzon. Alright. Oh, Ma'am Lian, go ahead. may binabanggit ka na buong bansa halos makaranas ng mga pag-ulan. Mga gaano kalakas na ulan ito at tiluin natin mararanasan dahil mag-weekend na tayo eh. Yes po, actually halos buong western section po. Let me clarify po, western section ng ating Western bansa. section. So, from Ilocos region down towards Zamboanga Peninsula, meron po tayong mga pag-ulan. And sa forecast po natin, maaari pong hanggang 100 millimeters of rainfall po ang ibagsak nitong southwesterly wind flow, na yung po mga ganyan ay maaaring magdulot po ng mga pagbaha and pagguho ng lupa. So mga localized flooding po yung mga nakikita natin. Although yun nga po, forecast natin ay medyo mahaba pa, Monday to Tuesday po yung nakikita natin na ganitong scenario. Pahilagang kanluran siya, ma'am, ano? Pero yung trough nito, aabutin ba hanggang sa Metro Manila o kanlurang bahagi ng Metro Manila? Yung southwesterly wind flow po talaga yung makakaapekto po sa Metro Manila, especially so kasama po tayo sa magkakaroon ng mga pag-ulan by Monday and Tuesday po. Alright, maraming salamat Ma'am Lian, ingat po kayo. Maraming salamat, ingat po tayong lahat. Isa sa mga weather specialist ng DOST Pag-asa, si Ma'am Lian Loreto. ACS Balita. Punta naman natin ang mga lansangan. Kasama Oo. natin ng MMJ Metro Base. Alamin natin ang lagay ng kalagayan ng trapiko sa pamamagitan ni Charlie Nozares. Charlie, good morning. Morning. Good morning sa inyong dalawa, ganon din po sa mga tagapakinig ng DCR8. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po nakakaranas na rin po ng bahagyang pagbaga lamang po dyan na sa may Pito, Ason hanggang sa may Santolan MRT station. Pero after ng Santolan MRT, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan dito sa may Magallanes. Dahil pagbaba naman ng Magallanes, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Malibay lamang po yan. At ang northbound naman ng EDSA, walang problema, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Ang C5 at Katipunan, ang southbound lane po ng Katipunan at ito magkabilang direksyon ng Katipunan, walang problema, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng J. Vargas, light to moderate yan hanggang sa may Lanusa. At after ng Lanusa, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang dito na po yan sa may Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan at dyan lamang po sa may Libis flyover nagkakaroon ng bahagyang pagbagal hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang magkabilang direksyon din po ng Commonwealth at maluwag naman ang daloy ng traffic. At samantala dito sa may Quezon Avenue at Agham intersection, mayroong reported vehicular accident dyan sa pagitan po ng isang passenger jeep, yung modern jeep passengers at isang armored car, armored van at meron pong mga nasaktan or nasugatan sa nasabing aksidente at yan po ongoing na ina-assist ng ating MMDA Rescue at ng Quezon City Ambulance. At nandun na rin po yung ating mga traffic constable para alalayan naman yung mga motorista na dumadaan dyan sa may Quezon Avenue at Agham intersection. At ngayong araw ng Biyernes, ang number coding natin ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0 at magsisimula po yan na bawal kayong bumiyahe ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo na ang ating Sir Charlie. advisor. Yes. Isa lang sir, doon sa binabanggit mo, actually nandiyan yung reporter namin, si Val Gonzales. Babalikan natin. Pero doon sa Agham area, sa Quezon City, kamusta yung traffic doon sa paligid sir ng aksidente? Sa ngayon, wala pa namang build up dahil yung mga motorista naman na dadaan ng intersection ay pinapadivert na natin yan dito sa may tunnel. Kaya't yung intersection naman maluwag. Ito lamang po yung Agham ng southbound
ay nagkakaroon ng konting build-up mula po dyan sa may bahagi naman ng Ombudsman or Philippine Science High School. Light to moderate po yan hanggang sa may intersection ng Quezon Avenue. Alright. Maraming salamat, Sir Charlie. Maraming salamat din po at magandang umaga. Si Sir Charlie Nozares, wala sa MMDA Metro Bay. ACS Balita. 6:10 ng umaga. Tuloy ang mga ACS Balita. Ngayong araw ng Biyernes, May 29, 2026, punta na natin, Miss Kisses, itong binabanggit natin. Grabe itong flash report kanina. Meron hong salpukan ng modern jeepney at isang armored vehicle. Diyan nga sa may bahagi ng Quezon City, nakatutok pa rin si Val Gonzales, RH5. Val, kumusta dyan? Ang minuto pa lamang Edgel at Kisses na nailalabas. Literal na duguang inilabas mula rito sa tumagilid na modern jeepney na ito na nandito sa aking kanan. Yung huling pasahero na naipit ng ilang minuto doon sa loob mismo nitong modern jeepney na ito na nung ilabas ay medyo conscious naman yung pasahero. Conscious naman yung pasahero, isang lalaki at duguang isinugod dito sa East Avenue Medical Center. Ilang daang metro lamang ang layo mula rito sa lugar naming kinaroroonan na hindi madaanan ang buong bahagi nitong lugar na ito. Meron lamang isang portion na maliit dito sa gilid ng National Power Corporation, yung nakakatawid mula doon sa EDSA patungo dito sa may elliptical road. Yun yung may nakakatawid. Pero dito sa lugar na ito, sa aking kinatatayuan sa pinakagitna mismo nitong malaking intersection na ito, dito sa Miriam Defensor, Santiago Avenue at kanto nitong Quezon Avenue, dito sa Quezon City, ay yung westbound, yung papunta ng Maynila, galing ng Fairview, galing ng Commonwealth Avenue, ay literal na nakasara. Kaya naman may pagdadivert na sinasagawa ngayon itong mga tauhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department, yung kanilang mga tauhan na nakakalat dito sa lugar. Yung dalawang sasakyan, kung makikita mo, Edgel at Kisses, yun yung ito, papakita ng ating cameraman na si Clifford Javier Jr. Yan, pinapakita niya itong may plakang Alpha Bravo Echo 5784. Yan yung kulay maroon na isang armored vehicle. Ang nakausap ko kanina, yung driver, ang pangalan ay Ginoong Kale. Ang kanyang pangalan ay Ginoong Kale. Nakalimutan ko lang yung kanyang pangalan. Ang binabanggit ng driver, galing siya rito sa may bahagi ng North Avenue, patawid dito sa Miriam Defensor, Santiago Avenue, at ang kanyang direksyon ay pauwi na raw siya papunta rito sa may bahagi ng BIR Road. So, intersection mula rito sa aking kaliwa, papunta ng kanan. Ang sabi niya, matagal na raw na naka-stop yung traffic signal lights, nakatigil yung mga sasakyan na ron na nandito sa aking harapan, nagtataka siya bakit daw tumuloy-tuloy ito. Yung pahayag na yan, Edgel at Kisses, ay isang 100% kabaliktaran nung binabanggit naman ng driver nitong modern jeepney. Dahil mukhang yung tama kasi nito pinakaharapan. So ibig sabihin ay sa harap niya tumama habang yung modern jeepney ay doon sa tagiliran. Doon na lang yung isa doon sa bagay na isang napakalaking ebidensya na titingnan ng mga investigador ng Quezon City Traffic Sector na siyang nag-iimbestiga nitong aksidente. Lalapitan ko lang, hinahanap ko yung driver. Ito, lalapitan ko lang itong driver. Ayan, sumunod ka, Clifford Javier Jr. Eto, lalapitan ko lang itong driver. Kausap na ito ng mga tauhan. Driver ng ano yan? Driver ito ng modern jeepney. Ito yung driver ng modern jeepney. At alamin natin mismo sa kanya dahil iba yung version na binabanggit nung driver ng armored vehicle. Live po tayo sa DCRH. Pakikwento mga kuya yung nangyari dahil ang binabanggit ikaw daw ay nag-beating the red light. Kasi kung ako po nag-beating the red light, dapat po bangga ako sa unahan. Sa tagiliran po yung bangga ko Oo, sa kanan. pakikwento nga ako yung nangyari. Ayan, yung
yung mga tauhan, yung mga rescue team ng Bureau of Fire Protection, wag muna nating storbuin dahil masakit. Ayun, layon na natin dahil ginagamot yung sugat doon sa kanyang kaliwang braso, yung kanyang sugat. Sa So, gilid. yung binabanggit ko Sa gilid kanina, yung tama, Bal. Sa gilid yung tama, kaya tumagilid. Yan ang kanyang binabanggit. ayun yung kanyang binabanggit. Yung kanyang binabanggit na tumutugma batay doon sa makikitang mga ebidensya. Yun yung doon maglalaban ngayon itong dalawang ito. Oo. Dahil totally magkaiba yung statement na binibitawan doon sa mga investigador nitong dalawang ito. Dahil kausap ko na kanina, yung driver mismo nung armored vehicle na yun. Doon ay ilang mga pasyente na lamang Oo. yung nandito sa lugar na ito at nadala na sa pinakamalapit na pagamutan. Yes, Kisen. Balikan natin na Val, yung kaninang pagtagilid nitong jeep merong nadaganan, isa lang ba yung nadaganan? Maraming nadaganan pero yung pinakamatagal na nadaganan dahil nung pagtagilid nitong modern jeepney na ito ay marami pang mga pasyente ron sa loob. Ang binabanggit kanina nung isa doon sa nakausap ko, nataranta na sila kung paano sila maglalabasan dahil sarado yung sasakyan. Itong mga investigador ng Bale, Quezon City Traffic Sector. bali nahugot na lahat, nahugot na lahat yung nadaganan dyan, yung mga naipit. Nakuha na lahat. Ito, ipapakita lamang natin yung pinakaloob mismo nitong modern jeepney na ito. Ito, dun sa pinakagilid, yung mga unang nag-responde kanina ay etong mga unang nag-responde kanina. Ito, pakita mo, Cliff. Yun, ipakita mo dun sa may pinakaloob mismo para makita ng ating mga kababayan kung paano ang hirap na Ayun, dinanas ng ating mga pasahero kanina dito sa lugar na ito. Ayan, ipasok mo yung camera dun sa loob. Ayan, yan yung itsura. Edniel at cases nung mga pasaherong nandyan sa loob kanina. Eto, ang magkukwento dahil nandito nasa lugar siya mismo makapagkukwento ng nangyari ay itong konduktor mismo. Ilan ho kayong konduktor na nasa loob nitong modern jeepney? Bali, pang 25 ako. Ano, yung pasahero, ilan ho yung pasahero Ang pala? 25 siyang sakay. 24. Ilan po? 24. 24, dito kayo marap sa natin. 24 pasahero namin. Oo. Kasi titingnan kami. Oo. Paano po yung nangyari kanina? Yung naka-stop kami doon sa kabila, tapos inantay namin na mag-go. Nung mag-go na, umabante kami. Ito naman armored galing dito, ang tulin. Yun, kaya nabangga kami. Matulin, Yun ang kung nangyari. Saan po kayo nakaupo? Saan kayong lugar kanina? Yan, sa may pinto. Sa may pinto ako nakatayo eh. Doon sa may binangga o doon sa kabila? Dito, mga isang di pa lang bago sa akin. Yung lugar kung saan kayo tayo. Paano po yung nangyari kanina? Pag alam ko, buwan na eh. Palapit na siya eh. Akala ko hindi aabot. Kaso lang nung lumagabog, hindi ko na alam kasi buwan na kami. Umiikot na yung bus eh. Paano yung nangyari na paglabas ninyo dito sa loob mismo ng modern jeepney na ito? Anong ginawa ninyo doon sa loob? Binasag yung ibang salamin. Tapos yung iba, binasag dito sa likod. Yung ako naman, inasikaso ko yung naipit yung kamay. Sinong nagbasag? Kayong nasa loob na? Mga pasahero na yung... Anong mga ginamit nila base doon sa nakita ninyo na pangbasag? Although alam ko mayroong pambasag sa loob ng Hindi na nakuha yun, yung kuwan lang, para mga kamay na lang eh. Ginano nila yung bintana. Mano-mano na ba? Mano-mano na. Mano-mano na. Binasag yung iba't ibang pinto. Yung bintana dito sa ibabaw. Kasi wala na eh, nagpaning na yung pasahero. At saka Meron bang bata eh. doon sa loob? May bata sa loob. Kuwan lang yung PWD. Yun ang nahuling lumabas at saka yung naipit yung kamay sa ilalim. Okay. Yung huling inilabas ay PWD. Hindi po. Yung pangalawang huling nilabas yun yung PWD. Ano po yung kanina? Ano po yung kanyang yung isa pa anong disabled siya? Kuwan lang, parang hirap siyang maglakad. Senior citizen. Okay. PWD, nalalayan ko pa siya pag-akyat kaninang sumakay siya eh. Sige, Bal. Yun lang po. So, okay na. Yung mga Saka walang maluba. pasahero, May maluba ba, Bal, na nasugatan dyan? Hindi na natin masabi dahil doon sa dami ng mga Tinakbo pasyente. na. Tsaka iba kasi tinakbo na eh. Oo. Sisigawan ba sa loob kanina? Oo, grabe. Sigaw talaga dahil may mga dugo nang tumutuloy. Ang importante, Val, walang kritikal. May critical ba base dito? Wala, yun lang, kamay lang. Very good. Yung sa kamay. Sa kamay lang, yun lang. Kasi dito, may mga tama na pero hindi malala. Oo. Yun lang talaga yung naipit. Anong pangalan po nila, sir? George Cargota. Okay, maraming salamat at ingat po kayo. Walang sugat ditong konduktor habang yung kanyang driver
ay mayroong sugat dito sa may pinaka-braso. Yun yung kanyang sugat. So sa ngayon, itong sasakyan na ito ay hindi pa naitatayo. Itatayo pa lamang itong sasakyan na ito, modern jeepney, habang nandun din yung kanyang nakabangga yung armored vehicle na itong insidenteng ito, pieces sa Tedgel, ay nagdudulot na ng napakahabang mga traffic na dito sa iba't ibang lugar, lalo na yung galing ng Commonwealth Avenue at yung mga galing dito sa may Agam Road, dating Agam Road na ngayon ay Miriam Defensor sa Santiago Avenue, na padaan dito sa lugar na ito. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. ACS Balita. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia. Alas 6:21 na ng umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS.
Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Alas 6:25 ng umaga, ito pa rin ho ang mga ACS Balita ngayong May 29, 2026. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po, Kisses Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. ACS Good News! Good news sa mga mahilig magbiyahe, mapa-domestic man o international, parang si Madam Kisses. Inaasahan ang pagbaba ng pasahe sa mga eroplano simula sa susunod na buwan matapos bawasan ng Civil Aeronautics Board ang passenger fuel surcharge mula level 15 patungong level 13 dahil sa pagbagsak ng presyo ng jet fuel. Sa ilalim ng level 13, naabot na lamang sa 423 pesos hanggang 1,237 pesos ang dagdag na singil sa mga domestic flight. Depende sa distansya, habang 1,396 pesos hanggang 10,385 pesos naman ang fuel surcharge sa international flights. Sa kasalukuyang level 15, ang fuel surcharge sa domestic flights ay nasa 1,436 hanggang higit 12,000. Habang sa international naman na biyahe, putol. Ang fuel surcharge ay karagdagang singil bukod sa base fare na ipinapataw ng mga airline upang mabawi ang gasto sa jet fuel. ACS Good News! Kinilala naman sina Filipina tennis star Alex Ayala at singer-songwriter Zach Tabudlo bilang bahagi ng Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2026. Ang taunang listahan ng Forbes ay binubuo ng 300 natatanging kabataan na entrepreneur, leader at innovator mula sa Asia Pacific region na pawang wala pang edad 30. Pwede ka pa dito. Napili ang mga awardee mula sa halos 4,000 nominasyon sa iba't ibang larangan kabilang ng entertainment, sports, technology, finance at social impact. Kabilang sina Ayala at Tabudlo sa entertainment at sports category. Samantala, kinilala naman si Tabudlo bilang isa sa mga pinakasikat na Filipino artists online, habang si Ayala ay sa larangan ng tennis. Tatlo pang Filipino ang kinilala sa social impact category, kabilang na sina Sahe Miguel Mulato, Steph Naval at Emmanuel Mirus Ponon. ACS Balita! Kinwestiyon ni Senator Jinggoy Estrada ang anyay mga irregularidad sa investigasyon at mga paglabag sa kanyang karapatan sa due process kaugnay ng kasong graft na inihain laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Ayon kay Estrada, handa ang kanilang panig na gamitin lahat ng legal remedies upang kwestiyonin ang tinawag niyang procedural lapses at umano'y kabiguang ikonsidera ang mga ebidensyang pumapabor naman sa kanya. Dagdag ng senador, hindi rin siya nabigyan ng sapat na pagkakataon para ma-review at pag-aralan ng resolusyong inilabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman bagong paghahain ng kaso laban sa kanya. Dahilan para hindi siya makapagsumiti ng tugon o makapag-file ng motion for reconsideration. Giit ng senador, agad na naghain ng kaso ang ombudsman matapos ang resolusyon ng DOJ na hindi nagsasagawa ng sariling fact-finding investigation. Narindigan si Jinggoy na ang ganitong labis at hindi makatwirang proseso ay may seryosong implikasyon sa kanyang right to due process. ACS Balita! Tinatayang nasa 700,000 metriko tonelada ang mababawa sa rice output ng bansa sakaling tumama ang severe El Nino. Ito po ang naging babala ng Department of Agriculture kasabay ng pag-reconvene ng El Nino Task Force ng ahensya para sa paghahanda sa dry spell. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang makapaglatag ng mga gagawing interbensyon para mabawasan ang epekto ng El Nino sa kabuhayan ng mga magsasaka at mga mangingisda, gayon din sa food supply, presyo ng mga bilihin at consumer. Kabilang anya sa mga aksyon ng ahensya ang cloud seeding, pag-deploy ng solar-powered irrigation systems, adjustment sa planting calendar at crop diversification program. Una rito ay iniulat ng Pag-asa na may 92% na tsansa na maranasan ang moderate to strong El Nino sa huling quarter ng taon. ACS Balita! Inilipat na ng Department of Environment and Natural Resources sa Hidden Garden sa Maynila ang 2 puno ng Nara na inalis sa Quirino Avenue para bigyang daan ng Southern Access Link Expressway Project. Ang naturang mga puno ng Nara na tinatayang nasa 3 hanggang 10 taong gulang pa lamang ay kabilang sa higit 70 isinailalim sa earth balling, isang proseso kung saan hinuhugot ang mga puno sa mismong ugat
at inililipat sa ibang lokasyon. Paglilinaw DNR National Capital Region Forester Arturo Calderon, hindi lahat ng mga punong nakatanim sa kahabaan ng Quirino Avenue ay malusog at nasa maayos na kondisyon para makasalba sa relocation. Ayon kay Calderon, sa 670 na mga punong sinuri ng DNR, nasa 65 lamang healthy, nasa 16 ang patay na, habang ang mayorya naman ay mayroong mga senyales ng sakit, pagkabulok o severe damage. Sa kabuuan, 523 na mga puno ang nakamarka para putulin. Talos kalahati sa mga ito ang wala na sa Quirino Avenue. ACS Balita. 5 naman ang patay habang 25 ang sugatan sa pagtagilid ng isang dump truck sa kahabaan ng Baguio Nueva Vizcaya Road sa Barangay Poblacion sa Kabayan, Benguet. Ayon kay Kabayan Mayor Rex Akisan, kabilang sa mga nasawi ang 2 batang lalaki na nasa edad 3 at 11. Nabatid na 39 ang sakay ng truck na galing sa Baucot Mountain Province at patungo sana sa isang graduation ceremony at kasalan sa Bambang, Nueva Vizcaya. Lumabas sa investigasyon, nagkaroon ng aberya sa makina ang sasakyan kaya nawala ng kontrol ang driver hanggang sa mangyari ang pagtagilid nito sa kalsada. ACS Balita. Nasabat ng Bureau of Customs sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno na sa 841 million pesos na halaga ng hinihinalang mga peking pabango at peking lotion sa Valenzuela City. Nagugat ng operasyon sa intelligence report na natanggap ng BOC higil sa money warehouse ng illicit goods sa nasabing lugar, dahilan para magkaso ng surveillance at on-site validation ng Customs Intelligence Investigation Service. Nadiskubre ng otoridad ang nasa 1,460 kahon ng mga pabango at 364 na kahon ng mga lotion na may tatak ng iba't ibang mga international brand. Dahil dito, ikinamdado na ng BOC ang naturang warehouse at inihamda na rin ng mga kasong isasampa sa mga sangkot, kabilang ang paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at Customs Modernization ng Tariff Act. Gate Commissioner Nepomuceno, ang matagumpay na operasyon ng BOC ay tanda ng commitment ng kawanihan sa mas pinaigting na border protection at proactive enforcement kontra smuggling at iba pang mga ilegal na aktibidad. ACS Balita. Sa mga bibili ng bahay, itinaas na po ng Pag-ibig Fund ang maximum housing loan para sa bawat miyembro mula 6 na milyon patungo ng 10 milyong piso. Ayon sa ahensya, layunin nito na makatulong sa pagbawas ng mga hindi nabebentang house units at mapalawak pa ang access sa abot-kayang pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Maaari pa ring pagbayaran ang housing loan sa loob ng hanggang sa 30 taon at may interest rate na 5.75% depende sa fixing period. Ayon sa Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling na siya ring chairman ng Pag-ibig Fund Board of Trustees, makatutulong ang mas mataas na loan ceiling upang mas marami pang middle income earners ang makabili ng bahay malapit sa kanilang trabaho. ACS Balita. Nagdala sa ating oras na alas 6:33 ng umaga. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating malakas promo kasamang Charm Fabcon Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Tejeros, Makati City. Paborito mo ang ano dyan, Miss Kisses? Ay, oo, ang lugaw. Lugaw, ayan. Mga pang-GY. Lugaw ng mga graveyard ship. Para ko doon sa mga listener ng DZRH na gusto kong kidnapin, dukutin ng ang perang dala ni Sherwin. Ayun. Ito ho ang inyong password para sa ating word of the day. Wow. Ating word of the day, Miss Kisses, ay Force majeure. Aba, ano yung force majeure na yan? Force majeure. Ayan, narinig natin sa mga balita lately, partner. Alamin natin kay ano? Kanino? Kay Sherwin Alvaro, mamaya. Hindi, force majeure. Pag sinabing force majeure, merong extraordinary circumstances. Yes. O sabi nga, mga pangyayaring hindi kontrolado. Gaya na lamang ng pandemya. Ano pa? Kalamidad. Krisis sa gitnang silangan. At ang paglusob ng Fire Nation. Ay, para ho dyan sa mga nasa Barangay Tejeros, Makati City, ang ating word of the day ay force majeure. Oras natin sa Campo Karingal, dyan sa Quezon City. Oras natin. Alas 6:34 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought